Hello mga boss, Louie Toribio, isang CAD operator. So ang gagawin natin ngayon mga boss is itutuloy lang natin yung part 1 natin sa pag-design ng kitchen gamit ang Profile Builder na plugin dito sa SketchUp. So kung wala pa kayong Profile Builder na plugin is ilalagay ko yung link dito sa baba. Yung mga file na gagamitin natin dito, yung mga assemble na ginamit ko dito mga boss is ito is free lang naman. Pwede nyo siyang i-download. So ilalagay ko sa link sa baba. Kung hindi nyo siya may download mga boss, pwede nyo ako i-message sa Facebook ko or bisitahin nyo yung Facebook ko mga boss. Andun yun yung mga link nitong mga ginagawa natin dito sa video na to. So lahat ng mga ginagawa kong video is meron yung mga file. So pag hindi nyo na-download is pwede nyo akong i-message para may-send ko sa inyo. Bago tayo magsimula dito sa design ng kitchen natin, gamit ang Profile Builder na plugin mga boss, ang gagawin muna natin, intro muna tayo. So simulan natin mga boss, ito yung ginawa natin nung part 1 natin. So ang ginawa natin doon is naglagay tayo ng cabinet frame, tapos yung countertop, yung mga partition ng mga door natin, tapos yung sink, naglagay tayo ng sink, tapos naglagay tayo ng gas stove. So, ang gagawin natin ngayon mga boss is, hindi ko na-explain yung part 1 natin. Ito pala is naka-automatic gap na siya na 3mm. So, try natin itong i-delete muna para may explain ko kung paano siya binabago or paano siya gamitin. So, yung unang gagawin natin is punta ulit kayo dito sa assembly. Yan. Tapos, mag-search tayo. Inuno lang natin to. Yan. So, andito na tayo dun sa ginawa kong mga assemble ng cabinet frame, mga accessories, mga pwede nyong gamitin dito sa cabinet nyo. So, ang ginamit natin dito nung sa part 1 natin, so, ito yung door handle 3. So, hanapin lang natin yung door handle 3. So, ito siya. Click nyo lang yan. Tapos, mapupunta na kayo dito sa assembly dialog. So, pinaka-setting niya. Ngayon is meron kasi akong hindi na-explain sa inyo. So pag click natin to, yan, click. Tapos ihanapin niyo lang yung pinaka midpoint nito, itong cabinet natin. Tapos dito, yan. So automatic na siya mga boss na merong gap. So ang gagawin niyo na lang diyan is i-click nyo to. Tapos dito na pinaka-center. Tapos, i-click nyo lang na ganyan. So, makikita nyo, may gap na siya na 3mm para pag nirender natin, parang mayroon siyang door talaga. Kasi pag plinin natin yan, nakadikit, hindi kita na may door yung cabinet natin. So, automatic naman siya mga boss. So, i-click natin ulit to. Lalagyan natin dito. Pinaka-center na siya. Tapos, ilalagay natin sa midpoint. Mula dito. Click. And skip ulit. Tapos, click nyo ulit tong pinaka-midpoint. Tapos, ilalagay nyo lang siya dito. Tapos, and skip ulit. So, ganito na siya. Ang problema natin is yung height natin. So, mataas yung height natin. So, ang dapat kasi dito, ang height natin dito, mula dito, yan, mula dito, hanggang sa bottom ng countertop natin, yan, is 800. So, makikita natin dito yung height niya. 800. So, maglales pa tayo ng 3mm dyan para hindi siya nakadikit ito mula dito. Para meron siyang gap. So, ang gagawin natin is 800 yung height natin, maglales pa tayo ng 3mm. So, magiging height na natin ng door ng cabinet natin is 797. So, check nyo yan, i-update nyo lang yung height. Kapag na-update nyo na, na-check nyo na, nag-update na siya, pwede na natin i-select tong i-update natin. So, select muna natin to. Select natin to. Control nyo lang para ma-select yung mga iba. Select, select, select. Kapag na-select nyo na yan mga boss, is i-update lang natin siya. Makikita nyo itong parang may check. Yan. I-click nyo lang yan. So, i-zoom lang natin para makita natin. Tapos, i-check nyo lang to. Click nyo to. Makikita nyo mga boss is nag-update na siya.
So, okay na tayo dun mga boss. Next naman natin is paano kung gusto kong palitan to, yung design ng cabinet ko, yung door cabinet. Meron kasi tayong tatlo na dito na design ng door cabinet natin. Yung door handle 1, door handle 2, tsaka door handle 3. So, ito yung ginamit natin. So, gusto kong palitan ng ganito. Yung door handle 1, ganito yung handle niya. So, ganito na lang yung gawin nyo mga boss. So, isi-select lang natin to lahat. Yan, isi-select nyo lahat. Yan, yan, yan. So, except ito mga boss kasi iba yung gagawin natin dito. So, ito lang yung mga ganito lang is pwede siyang mapalitan. So, isi-select natin lahat or di kaya is magse-search muna tayo ng ipapalit. So, punta tayo dito, search muna natin yung ipapalit natin na door handle na design. So, ito yung door handle to yung ipapalit natin na design. Yan, okay na siya. So, yung height natin kanina is 797 yung height ng door natin kasama yung 3mm na niles natin kanina. Kaya naging 797. So, i-check natin yan. Kapag okay na, pwede na natin palitan to. So, select lang natin to. Yan, yan. Lahat. So, isa-select natin lahat to. Kapag na-select nyo na lahat mga boss, pwede na natin siyang palitan. Ang gagawin nyo lang dyan, so isusum lang natin para makita natin. Ito yung ipapalit natin, yung door handle 2. I-check nyo lang na ganito. Check. So, makikita nyo mga boss, nagpalit na yung handle natin. So, paano naman to? Anong gagawin natin dito para mapalitan siya? So, makikita nyo, meron ako ditong dalawang handle 1 tsaka handle 2. So, ang gagawin lang natin mga boss, dapat alam natin yung equal nitong tatlo. So, susukatin natin gamit itong line na lang. Yan. Mula dito mga boss, hanggang dito sa may taas. So, kapag hindi nyo makuha to, yan, yung sukat niya, pwede naman kayong maglagay ng tape. Ito, tape measurement. Para makuha nyo yung exact na height ng door natin ng cabinet. So, ilalagay natin dito. Yan. So, meron na tayong reference. So, pwede na natin siyang i-line dito para malaman natin yung height ng door natin. So, ang height mula dito is makikita nyo dito mga boss, yung length niya is 264. So, 264 siya, etong tatlo na to. So, ang gagawin natin, babaguhin natin yung height natin. 264. Tapos, i-update na natin siya. Click natin. So, makita nyo, pag nagbago yan, pag kunwari nagbago yung itong picture na to, is nagbago na din yung height. So, check ulit natin para sigurado tayo. 264 yung height na natin. So, i-update lang natin. So, select lang natin to. Select, select. Tapos, i-update natin to. Kung makikita nyo, nag-update na siya. So, ito kasi is, yung gamit natin is itong door handle 1. So, papalitan lang natin siya. Inuno lang natin. Ang gagamitin natin yung door plane. So, hanapin natin yung door plane, mga boss. Ito. Check natin yan. So, pagka-check natin, baguhin natin ulit to. Yung sinukat natin dito, mula dito hanggang dito is 264. So, 264. So, check natin. Pagka-check nyo, nagbago na yung image natin. Isa-select natin siya ulit. So, select, tapos select. Tapos, update na natin to. Yan. So, plain na siya. So, ang gagawin natin is lalagyan na natin ng handle. So, isa-search natin ulit. So, search natin o browse natin. So, no. So, pupunta tayo dito. Hanapin nyo lang yung katulad ditong handle na to. So, ito yung handle 2. Click natin yan. Select natin dito. So, hanapin nyo lang pinaka midpoint niya. So, dito, i-drag nyo lang pa right. Click nyo, tapos escape kayo. Tapos, yan. Midpoint. Click. Tapos, escape.
So, dito, mula dito, hanapin nyo yung pinaka midpoint niya dito. Tapos, click dito, escape tayo. So, ayan na siya. So, nabago na natin yung handle natin. So, delete. Okay na tayo dito sa baba. Next naman, dito sa yung hanging cabinet natin. So, mula dito mga boss, sa countertop, ang offset natin mula dito is 600. Mag-ano kayo ng tape measure, click nyo lang tong tape measure. Mula dito sa edge ng countertop, i-drag nyo lang para mayroon kayong line. So, 600 natin siya. Yan. Tapos, 600. So, eto, may door kasi siya. Hindi naman pwedeng i-gaganon natin yung cabinet natin dito, yung hanging cabinet natin, babangga dito. So, lalagpas. So, gagawa natin siya ng design. So, offset tayo ng 50 dito. Yan. Tapos, 50. Tapos, dito sa taas, offset tayo ng 50. Tapos, dito, magiging isasagad na natin siya dito. Yan. So, meron tayong isang cabinet dito. Tapos, dito, magla-line din tayo dito. Mula dito. So, okay na tayo. Nakakuha na tayo ng reference. Ilalagay na natin yung hanging cabinet natin dito. So, isa-search lang natin dito ulit. So, mapupunta kayo dito. Hanapin nyo yung hanging cabinet frame. So, click nyo yung hanging cabinet frame. Okay na siya. So, depende sa inyo kung anong height ang gusto nyo. So, ang nakalagay dito is 1 meter. Pwede nyo naman siyang 700 mm. Depende sa inyo. So, ang gagamitin mo natin is 1,000 or 1 meter. So, click natin yan. So, okay na siya. Click natin to para mailagay natin yung cabinet frame natin dito. Yung hanging cabinet frame. So, hanggang dito lang tayo. Hindi naman pwedeng diretso mo na ganyan. Tatama doon sa door mo. So, hanggang dito lang. Escape natin. Tapos, ilalagay mo ulit dito. Yan, escape. Tapos, maglalagay tayo ng cabinet dito para mas madami yung space or hindi sayang yung space natin. So, susukatin lang natin to. Ito hanggang dito. Yan. So, ang sukat niya is, dito makikita nyo dito, 675. So, ang nilagay natin dito, 675. 675. Tapos, i-check natin siya. Pagka-check nyo, okay na siya, nag-update na siya. I-click natin ulit, i-build natin siya ulit. Click mo to. Dito, mula dito. So, escape. So, okay na siya. Meron na tayong hanging cabinet. So, ang ilalagay lang ulit natin dito, yung ref natin. So, lalagyan natin siya ng cabinet para mas maganda tingnan. So, isi-search lang natin to. Inuno lang natin. Hanapin nyo yung ref cabinet, yung cabinet ref. Ito yon. So, click natin yan. So, ang gagawin natin, i-check natin kung gaano kataas to mula dito. Yan. Dito, yan. Tapos, sukatin natin kung gaano kataas. So, ang taas niya mga boss is 2525. So, ang ilalagay natin dito sa height is 2525 ulit. Tapos, i-check nyo siya para ma-update. So, ayan, na-update na siya. Pwede na natin siya ilagay yung rep cabinet natin. So, ilalagay natin dito mula dito. Tapos, ganyan na siya mangyayari. Tapos, pwede na natin siyang i-delete tong mga reference natin. Delete, delete, tapos delete. So, ngayon naman, maglalagay tayo ng accessories natin ulit dito na hood range. So, meron tayo ditong mga hood range dito mga boss. So, pinakita ko naman sa inyo kung paano maglagay ng component dito sa mga accessories natin dun sa part 1 natin. So, hood range. So, try natin itong isa. Itong number 1 na hood range 1. So, ganito siya. So, click nyo lang na ganyan. Yan. Tapos, i-rotate lang natin siya. Rotate. Tapos, yan.
Kapag na-rotate nyo na siya, imumove lang natin to mula dito. Yan. Dito sa may baba. So, nasa inyo na, isi-center nyo na lang siya mga boss kung ano yung pinaka-center niya. Yan. Para hindi tayo mahirapan. So, next naman natin is lalagyan na natin ng door cabinet natin. Dito sa may taas. So, click natin to. Kunwari lang, is may meron tayong mga partition dito. Yan. Lalagyan natin ng partition. So, ganyan lang siya. Tapos, ito, meron siya dito. Tapos, meron siya dito. Yan. Tapos, ito din, lalagyan natin siya ng partition. Tapos, dito, isa. Yan, o ano yan. So, sample lang natin to mga boss. So, pag gumagawa kayo, may mga sukat na rin yan mga boss. So, next natin, ilalagyan natin siya ng mga door cabinet. So, ipaparehas natin yung design dito. So, isi-search lang natin, inuno lang natin, hanapin naman natin yung hanging cabinet door. So, hanging cabinet door 1, 2, tsaka 3. So, ang ginamit natin is yung 2 dito. 2 din yung gagamitin natin sa hanging cabinet natin. So, click natin to. Tapos, pwede na natin siyang lagyan. Click natin to mula dito hanggang dito. Yan. Tapos, dito mula dito. So, pagkakaano ko is isi-center natin to. So, lagyan lang natin siya ng light para delete muna natin to. Delete. Lagyan lang natin ng mga light. Yan. Tapos, dito, lagyan natin ng line para makita natin yung pinaka-center ng cabinet natin. Dito, lalagyan natin ng line na lang. Yan. Tapos, dito, lalagyan natin siya ng line. Mula dito. So, ito, may center naman na siya. Ito kasi walang pinaka-center. So, line na, measure tip natin ulit, lagyan natin ng pinaka-center. Tapos, yan. So, okay na siya. Tapos, pwede natin siyang lagyan. Mula dito hanggang dito. So, makikita nyo yung handle natin nasa baba na siya. Ito kasi nasa taas kasi nasa baba tayo. Pero yung handle natin sa taas is nakataas siya. So, kunin nyo lang yung pinaka-center. Diyan. Tapos, dito may cabinet ulit. Mula dito. Dito. Yan. Tapos dito ulit. Hindi natin siya maano. So, i-move lang natin to makita natin. Para makita natin yung pinaka-center natin. Move pababa. Yan. Kikita natin yung pinaka-center. Click natin ulit to. Yan. Mula dito. So, eto, makikita nyo is yung height natin is medyo mababa. So, ang nakalagay kasi dito is 795. So, pwede nyo siyang i-update. Click nyo lang to. Click, click, click. Tapos, ilagay natin ng 1 meter or 1,000 mm. Check natin to. Tapos, update na natin siya. Yan. Makita nyo, na-update na siya. Tumaas na siya. So, pwede nyo siyang ituloy ulit. Dito mula dito. Yan. So, pinaka-center lang kunin. Dito. Mula dito. Yan. Tapos dito, pwede natin siyang ganun muna. Yan. Or delete natin to. Pwede natin siyang lagyan. Delete. Mula dito lang pala. Yung reference natin kanina. So, click natin to. Cancel natin. Mula dito hanggang dito. So, ang gagawin natin dito, i-dire-diretso natin siya. Mula dito, dito ulit. Yan. Tapos, maglalagay ulit tayo dito. Diyan. Tapos, center. Dito. Yan.
So, makikita nyo is ito na yung pinaka-door natin. So, de-delete lang natin to. Yan. Tapos, maglalagay ulit tayo dito. Mula dito. Tapos, yan. Kung makikita nyo, yung height natin ulit is medyo mataas. So, pwede natin siya i-update ulit. Select natin yan. So, susukatin lang natin to kung anong sukat ditong mula dito. Yan, mula dito hanggang sa baba. Ito. So, 675. So, ang gagawin natin, 675 natin. Tapos, i-check nyo yan. So, nakaselect naman na tayo. Check nyo ulit to. Click. So, nag-update na siya. So, next naman natin, dito ulit, skip natin para hindi siya maselect. Yan. 1 meter ulit dito. So, babaguhin natin ulit siya ng 1 meter or 1,000 mm. Click. Tapos, lalagyan na natin siya dito mula dito. Yan. So, ang gagawin lang natin is i-rotate lang natin or i-mirror lang natin yung mga door natin. So, hindi naman ganito yung itsura niya. So, minsan, ganito yung itsura niya. So, ang pag-mirror natin is green kasi naka-direction tayo sa green. Kung dito naman tayo mga boss is red. Makikita nyo yung axis natin dito banda. Kapag green, syempre dito yung face natin. So, click natin to, right click, clip alone to green. Yan. So, ganito yung itsura niya. So, eto ulit, right click, clip alone, tapos green. So, sundan nyo lang right click nyo to, right click, clip alone to green. So, next naman natin, eto din, right click, clip alone to green. So, hindi pala green. Kasi ang direction na natin is red. So, dapat red yung ano natin. So, click natin yan, right click, clip alone to red. Tapos, ayan. Magkatabi na yung mga handle natin. So, tulad nito, right click, clip alone to red. Yan. Tapos, ito, pwede natin right click, clip alone, red. So, ganito na siya mga boss. So, same din dito sa may baba. So, right click, clip alone to green ulit tayo. Ito, clip alone to green. Right click, tapos clip alone to green. Yan. Dito naman is red ulit tayo. So, ito, pwede naman na ganyan na siya. Yan, pwede naman na ganyan. So, ito kasi is malaki. So, pwede natin siyang hatiin ulit sa dalawa. So, search lang natin yung no, dito sa may baba, yung cabinet 2. Ayan, door cabinet 2, door handle 2. Click natin yan. Hahatiin natin sa dalawa to. Kasi malaki masyado yung door na nilagay natin. Yan. Tapos, dito. Dito, mula dyan. So, yan. So, makikita nyo is yung height natin. So, ang gagawin natin, babaguhin natin siya ng 797. Click. Tapos, update natin siya para tumaas. Tapos, ito, ibabalik rin natin siya ng to red. Yan. Para magkatabi yung handle natin. So, ito na siya mga boss. So, ngayon naman is yung ref natin. So, kukulayan lang natin o lalagyan lang natin materials. Click natin itong materials. Lalagyan lang natin ng ganito. Yan. Para itsura siya dito sa may baba. So, ito naman is yung ref natin. Meron ako ditong ref. Yan. Pwede nyo siyang gamitin itong component na to kung gusto nyo. Click natin dito. Ilalagay natin yung ref natin dito. So, lalagyan lang natin siya na ganyan. So, scale lang natin siya para mag-fit dito. So, nakaganyan na siya. So, i-move lang natin dito. Yan. So, ang ginagawa nila, nilalagyan pa nila ng cabinet dito. So, pwede tayong maglagay ng cabinet. So, ang gagawin lang natin, magpupush na lang tayo dito. So, ang thickness ng
plywood na ginamit natin or ano, kung ano man yung ginamit yung materials is 20. 20 na lang natin. Lalagay tayo ng rectangle dito. Yan. Tapos, ipupush na lang natin siya na ganyan. Tapos, i-group lang natin to para hindi hiwa-hiwalay. Right-click, highlight nyo siya, right-click, make group. Tapos, pipinturahan na natin siya. Or ipipaint natin siya, same dito sa materials na ginamit natin. So, ngayon naman is lalagyan natin siya ng door cabinet dito. So, gamit dito. So, isa-search lang natin ulit, no. Gamit tayo ng hanging cabinet 2. Click natin to. Tapos, ilalagay natin siya dito. So, bibuild natin siya. Mula dito, ilalagay tayo ng light. Yan. Dito, mula dito. Yan. Tapos, dito. Mula dito. So, ngayon naman is medyo mataas siya. Susukatin lang natin kung anong kataas nito. Mula dito hanggang sa baba. So, 585. So, ilalagay natin 585. Tapos, pwede na natin siyang i-check. Click natin to, select natin tong dalawa para ma-update siya. So, check natin to. Yan. So, makikita nyo is nag-update na siya. So, i-mirror natin ulit to. Right-click, clip alone to green para nakaganyan siya mga boss. So, okay na tayo dito. Delete na natin to. Yan. So, meron na tayong cabinet. So, eto, i-move lang natin siya konti mula dito sa may taas. Move. Move lang natin. Yan, dito sa may, tatas lang natin ng konti na ganyan. Tapos, escape. So, okay na yung design natin ng kitchen gamit ang profile builder. So, kayo na lang din mag-ano ng mga design na gusto nyo. If ever naman na gusto nyo kung gusto nyo naman itong file na to para may pagpraktisan kayo. So, ilalagay ko yung link dito sa may baba. Lahat-lahat ng ginamit natin, lahat ng assemble is free. So, pwede nyo siyang i-download. So, lalagyan lang natin ng mga tiles dito. Yan. Sample natin, lalagyan natin ng tiles. Tapos dito naman, lalagyan natin na siya ng tiles ulit. So, naka-group kasi itong wall ko, yan. Naka-group siya. Yan, pwede mo siyang i-edit na ganyan. Tapos, maglalagay ka lang ng tiles. Rectangle. Mula dito. Yan. Hanggang dito. Yan. Tapos dito. Mula dito naman. I-delete natin to. Yan. Tapos dito naman, maglalagay tayo dito, mula dito. Nalagay tayo ng reference mo. Yan. I-rectangle natin mula dito. Tapos, i-delete natin to. Yan. Tapos dito, mag-rectangle ulit tayo. Yan. Tapos, delete natin to. Yan, okay na yan. So, okay na siya. Pwede na natin siyang lagyan ng delete natin to. Yan. Lalagyan natin ng tiles ulit. Hanap lang kayo ng tiles dito na pwede nyong gamitin. Yan. So, try muna natin to, pansamantala. Kasi ito is, sa Inkscape naman, pwede natin siyang palit-palitan. Yung mga tiles na gusto na natin. So, So, ang gagawin nyo muna is, pili muna kayo dito ng mga tiles na naka-install dito sa SketchUp. Pwede naman. Tuturuan ko kayo kung paano siya palitan dun sa Inkscape na kapag nag-render na tayo. Yan. Tignan natin yan. Ganyan. Tapos, i-edit natin siya. Siyempre, i-scale natin yung tiles natin. Medyo malaki. Makita nyo medyo malaki. Try lang natin siya ng 500. Litan pa natin ng 300. Yan. So, okay na itong ganito. Escape. So, ganito na siya mga boss. Yan. So, ganito na yung kitchen natin. Okay, kuklose lang natin yan. Tapos yan. Delete natin to. Yan.
So ngayon, ang problema na lang natin, so ipupush na natin to kasi may wall tayo dito. So padiretso yan mula dito. Yan. So ito kasi yung part ng cabinet natin. So meron tayong ditong ceiling. Yan. Tapos ilalagyan natin ng ceiling. So ibaba lang natin yung ceiling natin pag ganito. Kunwari, ito yung ceiling natin. So ang magiging ano na yan, itsura niyan, ganito na siya. Yan. So ito na yung kitchen mo. So itidrag lang natin siya. Tapos yung rotate lang natin. Tapos move lang natin ng konti. Yan. So C natin. Tapos move natin ng konti. So ganito na yung itsura ng kitchen mo. Close. Tapos lagay tayo ng scenes natin para hindi tayo pabalik-balik. So punta kayo sa scenes. I-check nyo lang yan. Para kunwari meron kayong babaguhin ulit na ganito. Is pwede siyang i-click to. Yung scene 1. Click nyo lang para mapunta kayo ulit dito. So try natin siyang tingnan itong ginawa nating kitchen. So magiging ganito yung kitchen mo. So ang kulang na lang natin is yung rendering niya. So tuturuan ko kayo kung paano mag-render ng mga ganito sa Enscape. So ito na yung magiging kitchen mo mga boss ng design. So ang kulang na lang natin is kung dito ay paano natin i-render to sa Enscape. So tuturuan ko kayo kung paano mag-render sa Enscape. Tsaka ang kulang na lang natin is yung ceiling natin, yung design ng ceiling. Tapos kung paano maglagay ng mga light sa Enscape para maganda yung rendering natin. Maglalagay tayo ng mga light. Tuturuan ko kayo kung paano ng light doon sa Enscape. So lahat-lahat, mga texture, mga accessories na pwede pa natin ilagay dito sa kitchen natin para mas maganda pa siya. So sa next video natin, itutuloy natin to. So yung part 3 natin ngayon is yung Enscape na mga boss. So eto, mag-design na kayo ng kitchen nyo gamit to. Tapos susundan na lang natin yung gagawin natin sa Enscape. Or di kaya ito na yung gamitin nyo. Tapos sundan nyo na lang ako sa paggamit ng Enscape. So hanggang dito na lang ulit mga boss. Sana meron kayong natutunan dito sa video natin ngayon. So pwede nyo lang kunin yung file nito. Tapos gawin nyo din sa inyong PC. So hanggang sa muli mga boss, paalam na.